Good day, Ma'am Presi. We're the Group K and we're going to report about the multi-level feedback queue. But before that, we're going to introduce ourselves. I'm Laika Marie Dating Zone. I'm Joe Mario Sasha. Hi, I'm Rafael P. Tiada. And I'm Joshua Esperanza. And now we're going to report about the definition of multi-level feedback queue. Multi-level feedback scheduling queues. Multi-level feedback scheduling queues is just like multi-level queues. Ang pinagkaiba lang nito, sa multi-level feedback scheduling queues, we are going to be able to move one process between queues. Ibig sabihin, yung isang process ay hindi lang siya belong o para sa isang certain queue. Merong mga pagkakataon na mailipat tong process na ito from one queue to another. Process or implementation. Step 1. A process starts executing, then it enters Q1. Step 2. In Q1, this process executes for 4 units. At kung sakali man na makompleto niya itong 4 units na to habang siya ay nasa Q1, hindi magbabago ang kanyang priority. At kung sakali man na pumila siya ulit sa ready queue, magsisimula ulit ang execution nito sa Q1. Sa step 3 naman, kung sakali mang hindi makompleto ng process na ito, yung 4 units habang siya ay nasa Q1, then tsaka masishift yung kanyang priority papuntang Q2. Sa step 4 naman, ay pareho lang din ng step 2 at step 3. Pero ang quantum time ng Q2 ay 8. So kung hindi mamimit ng mga process ang 8 units na ito, tsaka masishift ang kanilang priority papuntang lower priority queue. And now, for the fifth step. In the last queue, the processes are scheduled in first come first served manner. And now, for the sixth step sa process ng multi-level feedback queue, yung lower priority queue, hindi siya mag-execute hanggat hindi nagiging empty yung laman ng higher priority queue. O for the last process, yung pagtakbo ng lower priority queue, na-interrupt siya sa process na paparating sa higher priority queue. Kasi ayun, kaya nga high mas priority siya, kaya ma-interrupt muna si low. Tapos ang next ko namang i-discuss ay kung ano nga ba ang mga problem sa mga implementations. The problems in the implementation above ay yung lower priority queue. It can suffer from starvation Kasi yung mga maikling processes, nakukuha niya yung CPU time. Para masolusyonan natin ito, kailangan natin i-boost ang priority ng lahat ng processes after regular intervals at ilipat ang lahat ng ito sa higher priority queue upang magkaroon ng pagkakataon ng bawat processes. Dahil dito, may iwasan natin ang pagkakaroon ng starvation o ang paghihintay na matagal ng mga processes, lalo na ng mga nasa lower priority queue. Tapos ngayon, i-discuss ko naman kung bakit nga ba kailangan tong mga complex scheduling na to. Una sa lahat, yung multi-level feedback queue, hindi hamak na mas flexible siya kaysa sa multi-level queue. And to optimize turnaround time algorithms like shortest job first is needed kasi nagre-require siya ng processes ng running time para ma-schedule sila. Tapos yung multi-level feedback queue rin, nakakatulong siya to reduce response time. So, meron kaming inihandang dalawang example sa multi-level feedback queue. So, dito, i-analyze natin yung behavior of process and according to which it changes its priority. So, may kanya-kanyang algorithm kasi yung bawat queue. Tapos, yung mga parameters natin is kung ilan queue. So, dito sa atin, may example tayong 3 queue. Which is yung Q1, round robin na may quantum na 2. Yung sa Q2, round robin na may quantum MS na 3. Next is yung Q3 is yung shortest job first. So, dito, meron tayong process ID na P1, P2, P3, and P4. Tapos, given na rin yung arrival and burst time. So, sa P1, nag-arrive siya ng 2. Tapos, may burst time siyang 4.
Dito naman sa P2, nag-arrive siya ng 0, tapos may burst time siyang 2. Sa P3 naman is nag-arrive siya ng 4, and yung burst time niya is 6. Sa P4 naman is nag-arrive siya ng 6, tapos yung burst time niya 7. So dito, ang mangyayari sa multi-level feedback queue, hanggat meron pang nasa taas na process, hindi natin ipaprocess yung nasa baba. At pag meron pang process dito sa pangalawa, hindi natin ipaprocess yung sa pangatlo. So, ibig sabihin, walang starvation na nagaganap sa CPU kasi kapag matagal yung process, dito sa high level, pwedeng yung lower priority queue muna yung unahin since kapag matagal yung processes. So, dito ipapakita namin kung paano yung nag-work. So, dito kung makikita natin sa chart natin is si P2 yung nauna since nag-arrive siya ng 0. So, siya yung mauuna dito. So, si P2 siya. Tapos, meron siyang burst time na 2. So, sakto siya sa quantum MS natin na 2. So, P2, ayan, since 2 lang siya, tas 2 lang yung burst time niya, okay na siya. Hindi na natin siya kailangan i-execute sa pangalawa at saka sa pangatlo. Since nga, tapos na siya i-execute. Kasi 2 lang burst time niya, tapos sakto siya sa quantum time din na given na 2. Next is, nag-arrive naman si P1 sa 2. So, sakto siya. So, next nating ipaprocess is si P1. So, P1, meron siyang burst time na 4, so may tira pa siyang 2. So, dito, kung makikita natin, hindi natin siya i-execute na 4. So, yung natitirang 2, i-execute natin siya sa Q2. So, dito si P1, may tira pa siyang 2. So, may nag-arrive ng time 4, si P3. So, hanggat may nag-a-arrive kasi sa Q1, hindi natin itutuloy yung process dito sa Q2. So, nakapila pa rin dyan si P1 since nag-arrive si P3 ng 4. At uunahin natin si P3 kasi nasa higher priority queue siya. So, si P3, so, yung burst time niya is 6. So, may tira pa si P3 na 4. Tapos, nakapila siya sa Q2. Kasi may tira pa siya. May nag-arrive na 6, si P4. So, uunahin pa rin natin yung nandito sa Q1 since may nag-a-arrive. Hanggat may nag-a-arrive, tapos pasok sa dun sa time, ayun yung uunahin natin lagi bago tayo mag-proceed dito sa Q2. So, unahin natin si 4. Si P4. So, si P4 may tira siyang 5 kasi yung burst time niya 7 lang. So, wala nang dadating. Wala na tayong hinihintay. Doon tayo magpro-proceed ngayon dito sa Q2. Kasi tapos na sila lahat. Okay na lahat ng nasa higher priority. Next, dito tayo. So, uunahin natin si P1 since siya yung nasa unang pila. Tapos, yung quantum time natin is 3. Pero 2 na lang yung natitira sa kanya. Kaya, 2 lang yung i-execute natin. Yan, si P1. Dito siya. Yan. So, okay na siya. Katulad siya ni P2, okay na sila. Ayan. Next is si P3. Since yung 4 yung natitira niya, 3 lang yung quantum time natin. So, hanggang 3 lang yung ma-execute natin. Ayan. So, yung natitira niyang isa, yun naman yung bababa dito sa next queue na shortest job first. So, hindi natin na-execute muna si shortest job first kasi nga may nakapila pa dito sa Q2 which is si P4. So, si P4 muna yung execute natin. So, si P3 tapos na siya. So, si P4 na. Execute na natin si P4. Ayan. May tira pa siya. Ito P3. Si P4. So, bababa siya. So, may tira siyang 2. So, dito sa shortest job first, alam naman natin na uunahin natin yung may counting burst time. Since
mas konti si P3, uunahin natin siya. May mga instances na mauuna si P4 kung siya yung mas mababang burst time na natira. O kaya, kung preemptive or non-preemptive priority yung algorithm natin. Pwedeng nasa higher priority si P4 tapos si P3 nasa mababa, mauuna si P4. Pero since sa shortest job first yung algorithm natin, uunahin natin si P3. Yan, si P3. Yan. Tapos, next is si P4 na may dalawang burst time na natira. So, hindi pa yan yung final answer natin. Itong ginawa natin is parang ready queue. Kung saan sila papasok, tsaka kung sino yung next na mag-i-execute ng CPU. So, sa pinaka-Gantt chart natin, parang i-compress lang natin sila lahat. From Q1, next is yung sa Q2, kung mapapansin nyo, kasunod niya 7, tapos 8, tapos 16, tapos 17. So, pagdudugtong-dugtungin lang natin sila lahat. So, 0, nagtapos si P2 sa 2. Ayan. Ay, P2 sa 2. Tapos, next is, nag-arrive si P1. Oh, ito P2 to. Tapos, nag-arrive si P1 hanggang 4. Tapos siya sa 4. Tapos si P3. Ayan, tapos siya si P3 dito. Lang, paikliin ko na lang. Tapos siya ng 6. So, 6 na naman. Tapos si P4. Tapos siya 8. P4. Tapos si P1 ulit. And tapos siya sa 10. Tapos si P3. Ayan. Nagtapos siya sa 13. Ayan. Tapos si P4 ulit. Nagtapos siya sa 16. Tapos si P3. Tapos siya sa 17. Tapos si P4. Nagtapos siya sa 20. Ayan. So, sundan lang natin yung kulay nila. P3. Si P3. Tapos si P4. Tapos si P1. Ayan. Tapos, yun, ano lang natin yung completion time nila. So, si P4, nagtapos siya sa 20. Si P3, nagtapos siya sa 18. Ayan. Tapos, si P2, nagtapos siya sa 2. Tapos, si P1, nagtapos siya sa 10. Ayan yung completion time nila. Tapos, para makuha natin yung turnaround time, i-minus lang natin. So, 8. Tapos 2. Tapos, 14. Tapos, Tapos, i-minus lang natin yung turnaround time sa burst time. So,
So 8 minus 4, 4, 0, 8, 7. Tapos kunin lang natin yung sum. So, kukunin natin yung average ng turnaround time. So, average. Next is yung waiting time. Yan. So, kailangan dalawa, di ba? 9.5 or 9.50 kapag kukunin yung 2 decimal point. So, next naman is ipapakita naman sa inyo ang another example ni Jomar Osasha. So, this is another example for multi-level feedback queue scheduling. So, as you can see here, we have process ID P1 up to P5. So, P1 has arrival time of 10 and burst time of 3. P2 has arrival time of 7 and burst time of 5. P3 has arrival time of 12 and burst time of 5. P4 has arrival time of 2 and burst time of 4. P5 has arrival time of 16 and burst time of 6. And Q1, the algorithm of Q1 is round robin with time quantum of 1 milliseconds, and the algorithm of Q2 is round robin with time quantum of 2 milliseconds, and the algorithm of Q3 is SJF, or shortest job first. So it is explained that in multi-level feedback queue scheduling, all processes in Q1 in the higher priority queue must be completed first before the processes in the lower priority level queue is processed. So, yung mga nasa higher priority queue, kailangan matapos muna sila bago magawa itong mga nasa lower priority queue. So, ang pinakaiba ng multi-level feedback queues scheduling sa multi-level queue scheduling, dito sa multi-level feedback queue, kapag masyadong nag-take na ng maraming oras yung process, nililipat sila sa mga lower priority level queue. So, ganon. So, here makita natin, at time zero, wala pang dumarating na process. So, anong mangyayari? Idle time muna ang CPU. So, idle time siya. Dumating ang process 4 sa time 2. So, time 2 pa siya darating. So, sa time 0 hanggang time 2, walang ginagawa yung CPU. So, idle muna siya. Ngayon, at time 2, dumating daw si P4. So, ayan. Pila na siya sa Q1. Ngayon, since siya na nandyan sa pila, siya yung gagawin sa CPU. Ngayon, ang sabi sa Q1 is round robin with time quantum of 1 millisecond. So, P4. P4, time quantum 1 milliseconds. So, isa lang. Nothing blue. Okay. Ay,
nating red. Okay, ayan. 1 milliseconds. Okay, natapos na yun sa Q1 niya. So, P4, bawasan ng isa, magiging 3 na lang. Ngayon, may tira pa siyang isa. May tira pa siyang 3 na burst time. So, ibababa natin siya yung P4 sa lower priority queue na pupunta siya sa Q2. Kasi nag-take na siya ng time dito sa Q1 eh. So, ibababa na siya sa Q2. Ngayon, at time 4, ay at time 3, at time 3, may dumating na bang bagong process? Wala pa. So, gagawin muna natin tong P4. Ulit. Since wala pang dumarating na ibang process dito sa Q1, pwede na natin gawin yun nandito sa Q2. So, P4. So, P4, ang Q2 daw is round robin 2 milliseconds in time quantum. So, pwede natin gawin hanggang 2 ms lang yung magagawa. So, yan, P4 hanggang natapos siya sa time 5. So, natapos siya sa time 5, bawasan to ng 2, so magiging 1 na lang. Since may natira pa, bababa ulit siya sa Q3. Next is, at time 5, meron bang process na dumating na iba? Wala. So, paano yan? Since walang dumating na iba, dito sa Q1 at sa Q2, pwede na natin gawin itong nasa Q3. So, P4. So, P4, may natitira pang isa si P4. So, isa na lang. Tatapos siya sa time 6. So, since tapos na siya, okay na. Tanggal na siya dyan. Wala na siya sa queue. Hindi na siya nakapila kasi tapos na siya. Next is at time 6, mayroon bang dumating? Wala. So, idle muna si CPU. Ngayon, since sinabi dito, dumating si P2 at time 7. So, P2. P2, dumating at time 7. So, siya na yung gagawin natin. P2. Since nasa Q1 siya, round robin, 1 ms. So, 1 ms lang magagawa niya. 1 ms lang gagawin natin. So, ayan, arrange. So, nakagawa na siya ng 1 ms si P2. So, may 4 na lang natitira. Ngayon, since di pa siya tapos, bababa ngayon siya sa Q2. Yan. Since wala sa iba, time 8, wala pang ibang pumapasok na dito sa Q1, pwede na natin gawin tong P2 na nasa Q2. Since sabi sa Q2 is 2 ms, so okay. Dalawa ang gagawin. Tapos at time 10. So, minus 2. Dalawa na yung natitira. Ngayon, baba naman ulit sa Q3. Tapos, at time 10, may dumating na ba? Meron, si P1. So, P1. Dumating daw si P1. So, P1 gagawin natin. Since hindi pwedeng maggawin tong nasa Q3 hanggat meron laman tong Q1 at Q2. Since meron laman ng Q1, yun siya muna gagawin natin. So, P1. P1 sa Q1, so, round robin, 1 ms. Isa. So, P1. 1 ms. So, matatapos siya 11. Time 11, may dumating? Wala. Since sa P1, bawas isa, since may natira pa, baba ka ngayon sa Q2. Tapos,
walang dumating sa Q1 at time 11 and meron dito sa Q2, hindi mo na natin gagawin ito sa nasa Q3. So, Q2 ang gagawin. P1. P1 sa Q2 is 2ms and may natirang 2ms kay Q1. So, dalawa. Grab 13. So, tatapos siya at time 13. Ngayon, nabawasan ng dalawa. So, okay na sa Q1. Tanggal na sa Q1. Hindi na siya bababa ngayon sa Q3 kasi tapos na siya eh. Wala na siyang kailangan i-gawin, process. So, 13. At time 13, dumating daw si P3 at time 12. So, at time 13, nandiyan na siya. Nakapila na siya sa Q1. Si P3. So, nasa Q1 siya. Hindi natin gagawin itong nasa Q3. So, P3 ang gagawin natin. Round robin 1. So, P3 ay matatapos sa time 14. Ngayon, since bawasan siya ng isa, 4 na lang. And may natira pa, so baba ngayon siya sa Q2. Time 14, wala naman dumating. So, Q1 is empty. So, Q2, ang gagawin natin. So, P3. P3, time quantum of 2ms, yung round robin. So, dalawa lang ang gagawin. So, 16. 16. Tapos siya sa 16. Ngayon, since nabawasan ng dalawa si P3, 2 na lang. Ngayon, since may tira, bababa siya ngayon sa Q3. So, ba ngayon si P3 sa Q3. Ngayon, time 16. May dumating na si P5. So, P5. Dumating siya sa Q1. So, since may laman yung Q1, hindi natin gagawin muna itong si P2 at P3 na nasa Q3. So, since lower priority sila. So, gamitin muna natin yung nasa higher priority. So, T5. Nasa Q1, so time quantum 1. So, time quantum 1, babawasan ng isa. Titira, 5. Ngayon, since may laman, yung natira, bababa siya ngayon sa Q2. Time 17. Since may laman tong Q2, empty yung Q1, gagawin natin tong nasa Q2. So, P5. Ulit ang gagawin natin. Since time quantum 2 round robin, dalawang mababawas magagawa kay P5. So, 3. 18, 19. Tapos siya time 19. Ngayon, baba. Ulit. Si P5. Hila siya sa likod ni P3 at P2. Ngayon, since wala nang nakapila dito sa Q1 at Q2, empty na sila, pwede na natin gawin yung nasa Q3. So, P2, P3, P5. Ngayon, ang algorithm daw sa Q3 ng scheduling is shortest job first. Yan. Shortest job first. Ngayon, P2, P3, P5. Nakapila sila. So, since shortest job first, pagbabasihan natin is yung worst time nila. Itong 2, 2, 3. Ngayon, ang pinamababa daw is si P2 at si P3. Tie sila. Ngayon, since tie sila, ang pagbabasihan na natin ngayon sa kanilang dalawa is FCFS. So, first come, first serve.
nauna si P2 dumating kay P3. So, si P2 ang gagawin natin. So, P2. P2, kailan na natirang burst time is 2. Yan, range. 2 ang natirang burst time, so 20, 21. So, tanggal na ngayon si P2, tapos na siya eh. Okay. So, P3, ang next kasi mas mababa siya sa P5. So, siya ang next. So, 2 natira. So, 2 ang gagawin. Blue. So, 22, 23. So, ngayon, okay na si P3. Okay. And, tanggal na ngayon siya sa Q. Basta siya eh. So, P5 na lang natira. So, P5, tatlong natira kay P5, so 3. So, ayan. 24, 25, 26. Tapos siya sa time 26. Okay. Ayan. Ngayon, ito ang Gantt chart. Ayan na yung nangyari sa CPU. So, fill up pa natin yung table. Si P1, natapos siya at time 13. Si P4, natapos at time 6. Si P2, natapos at time 21. Si P3, natapos at time 23. Si P5, natapos at time 26. So, turnaround time, para makontrol turnaround time, completion time minus arrival time. So, equals completion time minus arrival time. So, 13 minus 10 is 3. 21 minus 7 is 14. 23 minus 12 is 11. 6 minus 2 is 4. And 26 minus 16 is 10. So, gawin natin yung total. So, paano ang total? Add lang natin lahat. Ayan, 42. So, ang waiting time, para makuha natin ang waiting time, is turnaround time minus burst time. So, waiting time equals turnaround time minus burst time. So, 3 minus 3 is 0. 14 minus 5 is 9. 11 minus 5 is 6. 4 minus 4 is 0. 10 minus 6 is 4. So, kunin natin yung total. So, 6 is 4 is 10. 10 plus 9 is 19. So, 9. So, ayan. Ngayon, kukunin na natin yung average turnaround time. Para makuha ang average turnaround time, so ayan, kunin lang natin yung total divide sa numbers ng processes. So, equals ito
total divided by 5. So 8.4. Mas ito, total ng waiting time divided by 5. So, yan. So, ang average turnaround time is 8.4 or 8.40. And average waiting time is 3.8 or 3.80. So, ganyan. So, ayun po. Thank you. So, use the advantages and disadvantages of multi-level feedback queue. So, first, ano nga ba muna yung idea ng multi-level feedback queue? Yung idea nito is to separate processes with different CPU burst characteristics. So, ang isa sa mga advantages nito is low scheduling overhead. Ibig sabihin, kapag yung process nag-wait siya ng matagal, yung mga nasa lower priority queue, pwede siyang mapunta dun sa higher priority queue. Next is allows aging, thus no starvation. Wala siyang starvation na magaganap. Kasi nga, kapag nag-wait ng matagal si process, yung mga nasa lower, pwede ipupunta natin siya sa higher. No starvation din, kasi kung napansin nyo sa mga examples na binigay namin, hindi pwedeng pumunta sa next level kapag hindi patapos yung nasa unahan. Ibig sabihin, papatapusin muna natin yung mga nasa unahan bago tayo bumaba sa next algorithm or scheduling queue. Disadvantages of this algorithm is that it produces more CPU overheads, because as we have seen earlier, the processes jumps from one queues to another, so that's why it produces more CPU overheads. Second is that it requires some means of selecting values in defining the best schedulers to be used. And lastly, as we can see, it is the most complex algorithm. So that's all. Thank you. That's all for today. Thank you for listening.